gulag. Prisoners are being selected and isolated just to be intimidated into implicating me and to fit the president's narrative that I am a drug lord coddler aside from being the most evil woman in the planet. Sa puntong pong ito, nananawagan po ako sa Commission on Human Rights na magsagawa ng checking, inspection. I-check nyo po ito, i-confirm nyo po ang tunay na nangyayari dyan sa National Bilibid Prison. Nananawagan din po ako sa Senado. I'll be filing the appropriate appropriate resolution na imbestigahan din po ang mga pangyayari na yan sa loob ng National Bilibid Prison. Pero ano naman po talaga ang ginawa ko? Wala naman po talaga akong ginawa kung hindi gawin ang trabaho ko. Kahit ang Pangulo, minsan na niyang sinambit na kahit siya ang nasa kalagayan ko, ganoon din ang gagawin niya dahil ginagawa ko lang ang trabaho ko. Mr. President, I'm not the problem. I'm not the one giving a bad image to this country before the international media, contrary to the accusation and belief of Senator Cayetano. The problem of this country and this administration is the extrajudicial killing of more than 3,000 of our countrymen in the past 3 months, or more than 1,000 per month. Sinabayan pa ito ng bunganga ng ating Pangulo na walang patumangging magmura ng mga opisyal ng UN at ng mundo katulad ng Santo Papa, ni Pangulong Obama at ni Secretary General Ban Ki-moon. Sa kabila ng pagnanais lang nila na kausapin siya sa kanilang mga agam-agam tungkol sa polisiyang gyera sa droga ng Pangulo. And may I add, the President has already proven that he is more than capable of single-handedly giving a bad image of this country to the whole world in the short span of 3 months in office. He does not need any help from anybody on that aspect, least of all from me. Kaya wag po ninyong baligtarin ang mundo na ako ang nagbibigay ng masamang imahe sa Pilipinas dahil hindi ako ang nagmura kay Obama at kay Ban Ki-moon. Minsan ay tanggalin naman ninyo ang mga tapaloda ng kabayo sa inyong mga mata at medyo punahin naman ninyo kahit konti ang walang kontrol na bunganga ng inyong Pangulong pinagtatanggol. Senator Cayetano. Mr. President, ito pong mga patayan na ito ang nagbibigay ng masamang imahe sa Pilipinas ngayon. Ganoon na ba tayo kakitid mag-isip para maniwala na hindi papansinin ng mundo o ng international media ang nangyayari sa ating bansa kung wala ang isang Laila de Lima? Ang pagpatay ng mahigit 30 katao araw-araw ay pagpatay pa rin sa mata ng mundo. Nandyan man si Laila de Lima o wala. Sa tingin ba ni Senator Cayetano na sa kanyang tagumpay na matanggal sa akin ang Committee on Justice ay gaganda na at timano ang imahe ng Pilipinas sa mundo? Maaari hindi naman bawal na managinip si Senator Cayetano. Hindi po ako ang pumapatay sa mga kababayan natin para maibalita sa international media. Hindi po ako ang nagra-riding in tandem at tumitira sa mga maralitang drug suspects. Hanggang ngayon po ay nandyan pa rin ang mga salarin na umiikot sa kadiliman ng gabi para itumba ang mga pinagbibintangan ng mga kriminal, totoo man silang kriminal o hindi. Maaring iilan sa kanila ay ang mga dating kasamahan ng ating witness na si Edgar Matobato sa Davao Death Squad. Gusto lang natin malaman kung may katotohanan sa haka-haka na ito upang sila ay tuluyan ng madakip at mahintuna ang patayan. There are criticisms from Senator Lacson and Senator Cayetano that I should have vetted the witness first before presenting him in the hearing. Mr. President, the vetting process of witnesses on the DDS has started since 2009, when as CHR chairperson I conducted the inquiry on the Davao Death Squad. At that time, we were able to interview and get statements from several DDS members who chose to talk but not to testify for fear of their lives. In fact, as early as 2009,
Edgar Matobato has already been identified by one DDS witness as a companion of said witness in one of his DDS operations. Nagtutugma po ang ilang mga kwento sa kwento ng ating witness na si Edgar Matobato. Katunayan, noong 2009, may mga pangalan ng mga opisyales ng Davao City Police ang lumabas na mga miyembro ng DDS sa heinous crime section ng DCPO, mga pangalan na binanggit na rin ni Matobato. Ang ilan po sa mga pangalan na ito ay ang mga sumusunod. SPO4 Arthur Las Cañas, Police Chief Inspector JCJ Francia, Police Chief Inspector Fulgencio Pavo, Police Chief Inspector Ronald Lau, SPO3 Jim Tan, SPO4 Sanson Sonny Benaventura, SPO1 Reynante Medina, SPO1 Bienvenido Furog, SPO1 Vivencio June Humawan, SPO2 Enrique June de los Reyes Ayaw, SPO3 June Laresma, SPO2 Rizalino Bobong Aquino, SPO3 Donito Pogi Ubales, SPO1 June Bisnar, SPO1 Gaston Aquino, Police Senior Superintendent Isidero Dick Florivel o Florobel, hindi masyadong sigurado po si Mr. Matobato, Police Senior Superintendent Ray Capote, Police Senior Superintendent Tony Rivera, Police Senior Superintendent Dionisio Abude, Bienvenido Laud, Alvin Laud, Rolly Engalia Arnold o Chavez. Yung ilan po sa mga pangalan na yan na banggit ni Mr. Matobato nung kanyang testimonya ng Huwebes. Yung iba naman po na banggit niya sa akin nung akin po siyang in-interview bago ko po pinaharap dun sa hearing na yan. Tandaan niyo po ang mga pangalan na yan at yung mga pangalan na yan, kung pwede po sana, kung nakikinig kayo, kung sino man sa inyo ang mga nakikinig, ay pag-isipan niyo na po, lalantad ba kayo o magtatago na lang kayo? Mr. President, those names compose the core group of the so-called Davao Death Squad, according to witness Edgar Matobato. Malakas pong ebidensya ang testimonya ni Edgar Matobato. Hindi ito katulad ng drug matrix na nilabas ng Pangulo na walang gustong umamin sa NBI, PNP o PIDEA kung kanino galing sa kanila ang impormasyon na laman nito. Kung ang pamantayan ng ebidensya ni Senator Cayetano ay katulad ng drug matrix ng Pangulo na parang dinowing lang ng isang 12 anyos na bata, di hamak na lampas-lampas naman ang testimonya ni Matobato sa pang 12 anyos na standard ng kanyang mahal na Pangulo. Kung minsan po talaga, ang pinakamahirap gisingin ay ang mga nagpapanggap na tulog. Mr. President, may mga binanggit na pong mga opisyal ng kapulisan ng ating witness. Nasaan na po ang mga opisyal na ito ngayon? Masarap pa ba ang kanilang tulog sa kabila ng mga binitawang testimonya ni Edgar Matobato? Kung nakakatulog pa sila, marahil sila ay inosente. Pero paano kung sila ay hindi inosente? The implication is that we have a group of serial killers and mass murderers right within the ranks of the organization which is supposed to protect and serve the people. I might be jumping to conclusions, but what if it is true, as claimed by Mr. Matobato? Was the action of the Senate yesterday, stripping me of my committee chairmanship, going to help to uncover the truth, or was it part of the plan to hide the truth? I hope it's not the latter. I still bear a great amount of respect for my colleagues. I believe that their action yesterday was born out of an honest desire to diffuse the unnecessary political complexion of the investigation by choosing a more, shall we say, neutral and non-controversial senator to lead the investigation. At this point, I'd like to sincerely congratulate Senator Richard Gordon for having been elected to the House of Representatives. I hope he will continue to serve the people of the Philippines with integrity and sincerity.
vested with the vote of confidence of the Senate, and for accepting the burden of investigating the current phenomenon of extrajudicial killings. I believe in his capability to carry out a serious probe into these incidents and get to the bottom of the killings. I watched his career as a senator several terms, and I am convinced that he possesses the integrity and the courage not to be cowed by the executive and act as a mere lackey of Malacanang. I believe that he is also capable of exercising that impartiality that Senator Cayetano has repeatedly drilled into our heads that I'm not capable of. I believe that Senator Gordon bears more fortitude and strength than I did to be able to call out and censure any colleague who transgresses the boundaries of unparliamentary speech when he accuses Liberal Party senators of conspiring to overthrow the president without presenting a single piece of evidence, while accusing me of having prejudged the EJK investigation on the basis of an eyewitness account coming from a man who claims to have been an original member of the so-called Davao Death Squad until he was betrayed and framed up by his own comrades for a crime he did not commit. Excuse me, Mr. President. I am fervently convinced that with his experience and no-nonsense personality, Senator Gordon will be more able to throw out any attempt to badger, harangue, abuse, or otherwise malign a witness by misleading and forcing him to admit that the reason he is testifying is because he was recruited by the senators of the Liberal Party to trigger the ouster of the president and to put in Malacanang Vice President Leni Robredo, whom the witness admitted he barely knows. This is the kind of pretentious and hypocrite objectivity coming from Senator Cayetano that Senator Gordon will be facing. I wish you good luck, sir. I can tell you it was not a pleasant experience for me. Not at all. You can have the Justice Committee as well as the offensive and unparliamentary antics of Senator Cayetano. Package deal po yan. On the other hand, you will still have me as a member of the Justice Committee. I promise to behave and not give you a hard time. A Senator Cayetano is enough. I will not bother you with another obnoxious personality in your hearings in the Justice Committee. May nakasusap po akong taxi driver noong isang araw. Ang sabi niya ay parang magulo na naman sa bansa natin, katulad ng pagkagulo ng bansa sa ilalim ng ilang mga nakaraang administrasyon. Patayan dito, bombahan doon, mga bangkay na naglipana sa daan, mga barilan ng mga riding in tandem, mga abuso ng mga kapulisan sa mga pag-raid at pagtukhang sa mga urban poor areas, etc., etc. Sa totoo lang po, wala akong nakausap na taxi driver. Ginaya ko lang po ang estilo ng pagkwento ni Senator Cayetano para patunayan niya na ang Pilipinas ay kasing safe na ng bansang Singapore. Sa totoo lang po, medyo nabilaukan ako sa sinabi na yon ni Senator Cayetano kahit nandoon na ako sa katahimikan ng aking opisina kahapon. Kasing tahimik at kasing ligtas na raw tayo katulad ng Singapore. Hindi pa po ako nakapunta sa Singapore. Pero kung kasing tahimik ng Singapore ang Pilipinas, kailangan din bang may bumubulagta na mahigit 30 tao kada araw sa Singapore para sila ay maging ligtas? Kailan din ba nilang magtokhang para malipo lang mga mapanganig ng mga pusher at adik at malinis ang mga komunidad ng masasamang elemento? Kailangan ba nilang padanakin ang dugo sa kanilang mga kalsada upang mapanatag ang mga tao na may ginagawa ang gobyerno para mapuksa ang kriminalidad? Kailangan din bang may mamatay na 4 o 5 taong gulang na Singaporean sa kamay ng mga vigilante dahil ang lolo o tatay nila ay mga markadong pusher o adik? O ibang pamamaraan ba ang ginawa ng Singapore para mapanalig ang tao sa respeto, sa kaayusan at sa paghahari ng batas?
ang pamamaraan ng patayan para magkaroon ng katahimikan ay magdudulot lang ng katahimikan ng sementeryo. Papunta na po tayo doon dahil unti-unti nang pinupuno ng administrasyong ito ang ating mga sementeryo sa kanilang pagkibit balikat kung hindi man tahasang pag-engganyo sa isang marahas na landas tungo sa pagpuksa ng literal sa mga kriminal. The point is, Senator Cayetano wants to impress upon us the Singapore-like safety of our communities in the middle of all these killings with anecdotes. His proof that we are safe consists of anecdotal taxi driver stories. In the meantime, his president has just declared a state of national emergency due to the existence of lawless violence. For the first time since the eve of the declaration of martial law, 44 years ago to the day today, the country has not come close to such an admission by the state that it is incapable of enforcing order in society that the president has to resort to his extraordinary commander-in-chief powers under the Constitution in order to maintain public safety, peace, and order. So are we in a state of safety, as claimed by Senator Cayetano, or are we in a state of lawlessness, as declared by the President? Safe lawlessness or lawless safety? Ang tawag po doon sa salitang Ingles ay oxymoron, with emphasis on moron. Senator Cayetano's anecdotes will not pass any known academic standard to prove his proposed thesis that our countrymen feel safe. I, for one, do not feel safe. What with the President unleashing the might and power of the whole executive branch, the other half of Congress, and 1/24 of the Senate to go after me and destroy me, a single senator from Bicol who wants nothing else in the world but to be and play with her dogs at home and to see that the killing stop and justice be done to those who already fell during the night. The next time Senator Cayetano recites his now famous anecdotes about how safe we are, maybe he can include my own story. Definitely it is not a story of being safe. It is a story of being the first target of a new McCarthyism in our time, of being singled out by the powers that be for daring to think differently and to advocate passionately for what one believes in. Matagal na po itong linya ng kanyang mga bayarang trolls sa social media. Kapag hindi ka pro Duterte, ikaw ay drug lord coddler, ikaw ay pusher, ikaw ay isang adik. Ito po ang bagong komunistang panakot sa ating panahon ngayon, ang adik. Kapag hindi ka sumamba kay Poong Duterte, ikaw ay adik, dahil adik lang ang hindi sumasampa kay Poong Duterte. Bakit po tayo nahantong sa ganito? Na ang mga nagnanais ng maayos at naaayon sa batas na laban sa kriminalidad ay mga nababansagan ng mga adik at nawawalan ng kalayaan na sumalungat sa pamamaraan ng tinatawag na pagbabago sa pamamagitan ng kaliwat-kanang patayan. At ngayon na napapalapit tayo sa paghubad ng katotohanan na ang ganitong pangyayari ay naganap na sa Davao City, ay biglang i-declare na vacant ang committing dumidinig sa paksa ng patayan dahil lang sa sinabi ng pinakadakilang tagapagtanggol ng Pangulo sa Senado at sinigundahan ng isang senador na galing sa mga mahihirap na ngayon ay walang tigil na tinutukhang ng mga pulis. On a personal note, I do not know where all of this will end for me. In the midst of the House inquiry, the Ethics Committee complaint, the election protest, the DOJ persecution, and the President's attacks. Honestly, this is all the fault of President Gloria Macapagal Arroyo when she appointed me as chair of the Commission on Human Rights, where I learned the value of human life and human dignity regardless of one's station in life. This is also the fault of President Benigno S. Aquino III, when he appointed me as Secretary of Justice, where I learned to fight the abuse of power, corruption, and have taken to heart the principle that peace is a work of justice. Ang kapayapaan
ay bunga ng hustisya. Walang kapayapaan kung walang hustisya. Pasensya na po ang ating mga kababayan kung natuto ako sa CHR at sa DOJ na pahalagaan ang buhay ng bawat tao, ang karapatan na magkaroon ng paglilitis bago patawa ng karampatang kaparusahan, at ang seguridad ng lahat na maging tahimik sa loob ng kanilang tahanan. Gaano man po kaliit ang dampa, ang bawat tahanan ay palasyo ng namamahay doon. Yan ang itinuro sa atin sa batas. Kung gaano kabuo ang respeto ng mga pulis na nagtutukhang sa Forbes Park at sa Dasmariñas Village, ganun din dapat ang respeto na pinapakita nila sa mga tinutukhang nila sa mga maralitang nakatira sa mga tabing ilog at estero. Mayaman man o mahirap, kapag tinukhang mo, dapat ay pantay-pantay. Huwag yung mga berdugong pulis ang ipapadala sa mga dampa sa estero at mga pulis na parang sumasali sa modeling contest ang ipapadala sa Forbes Park. Sasabihin na naman po siguro ni Senator Cayetano na hindi na naman mga nagmo-model na pulis ang pinapadala sa Forbes Park. Figure of speech lamang po yun. Hindi dapat intindihin ng literal. I became CHR chair and DOJ secretary not because I sought those positions to which I was appointed. One can say that all these were all accidents of history. It is only this position that I hold now that I chose to work hard to get by tirelessly campaigning and eventually being elected by more than 14 million Filipino voters. Kaya mahalaga po sa akin ang posisyon na ito dahil katulad ninyo po, mga minamahal kong kapwa ko senador, pinagsikapan at pinaghirapan ko itong ipagkatiwala sa akin ng mga botanteng Pilipino. Ginagampanan ko lamang ang aking tungkulin bilang isang kandidato na humarap sa mga tao na may plataporma ng karapatang pantao at hustisya dahil minarapat nila na iboto ako sa pag-asang ang programang iyon ang aking dadalhin dito sa Senado. Ito po ang programang dala ko ngayon, mga mahal kong kababayan na bumoto sa akin. Ninais ninyo na ito ang programang dalhin ko. Kung sa pagnanais kong isulong ang programang ito ay tatanggalin ako sa pagkapinuno ng Komite ng Hustisya at Karapatang Pantao, ay parang hinubad na rin nila sa akin ang mahalagang bahagi ng mandatong ito. Pero tatalima po ako sa desisyon ng Senado. Hindi naman dito natatapos ang laban. Nag-iba lang ang anyo at posisyon ng mga magkakatunggali. Pero malinaw pa rin ang adhikain at pananalig na sa bandang huli ang hustisya at karapatan ng bawat mamamayan ng mananaig, hindi ang dikta ng kapangyarihan. Sa Roma, noong unang panahon, pinagdiriwang ang mga general na matagumpay na sumakop ng mga ibang bayan sa pamamagitan ng isang parada kung saan nakasakay ang general sa isang karyote na hila ng 40 kabayo habang papasok sa syudad ng Roma. Sa likod niya ay isang alipin na may hawak na ginintuang koronang laurel sa itaas ng ulo ng general. Sa kahabaan ng prosesyon, walang ibang ginawa ang alipin kung hindi bumulong sa tenga ng general ng mga katagang respice poste hominem te memento. Tumingin ka sa likod mo at huwag kalimutan na ikaw ay isa lamang tao. Hindi Diyos, tao. Tao ka lamang. Mr. President, my fellow senators, on the eve of the 44th anniversary of the declaration of martial law, we must remember that all power, no matter how seemingly absolute, is flitting. What is permanent is truth and justice. Ang lahat ng kapangyarihan, gaano man kalawak ang nasasakupan, ay naglalaho rin sa panahon. Ang tanging nagtatagal sa habang panahon ay katotohanan at katarungan. Yan po ang sumpa
ng mga may hawak sa kapangyarihan katulad natin. Maglalaho din yan sa daloy ng panahon. Pero ang katotohanan at katarungan ang mananatili. Katulad po ng sinapit ng Rehimeng Marcos noong 1986, ang lahat ng diktadura ay may hangganan din. Marahil hindi ngayon, pero ang panahon ng lahat ng may kapangyarihan ay may hangganan. Marami po sa atin ang pamilyar sa kwento na ito ng Roma tungkol sa alipin na nasa likod ng matagumpay na general na mananakop. Ang hindi pa alam ng marami na ang kinakatakutan ng general ay si Fortuna, na kung tawagin ay ang berdugo ng lasing ng tagumpay, the butcher of glory. Meron na naman pong Roman terms dito para ho sigurado, may kodigo po ako na eksakto yung aking pagkakabigkas. Iubetque, eiusdem, respicere, similis, medicina, lingue, ut sit exotara, ot atergo, fortuna, glorie, carnitex. Pinagbabadyaan ng mga kataga ang matagumpay na general. Tumingin ka sa likod upang mapaamo mo si Fortuna, ang berdugo ng lasing na tagumpay. Sa mga general ng tagumpay at kapangyarihan sa ating panahon, si Fortuna ay inyong kapalaran. Nagbabadya na ang lahat ng hawak ninyo ngayon ay maglalaho sa panahon. Mapaamo nyo man siya at siya pa rin ang kikitil sa inyong pagkalasing sa panandaliang kapangyarihan at tagumpay. Maraming salamat po. Thank you, Senator De Lima. Majority Leader. Mr. President, if there are no senators who wish to take the floor, I move that we refer the speech of Senator De Lima to the Committee on Rules. There is a motion to refer the privileged speech just delivered by Senator De Lima to the Committee on Rules. Any objection? There being none, the motion is approved. Thank you, Mr. President. I would like to acknowledge the guests of Senator Manny Pacquiao, Mayor Carlo Jose Martinez and company from the city of Bogo, province of Cebu, Mr. President. Welcome to our guests. We have a 1-minute suspension, Mr. President. Any objection? There being none, session is suspended.